Close kasi si Mariel Padilla. Ito yung picture kasama niya si Senator Camille Villar. Dahil si Senator ay nanganak na. Okay, baby girl. Tapos sabi niya, yes people, isinilang na po ang tunay na sangre, ang tagapagmana ng brilyante ng lupa. Kasi pwede rin kasing tagapagmana ng brilyante ng tubig. Pero hindi kasi yun legit. Hindi yun natural. But knowing Mariel, close talaga siya sa mga yan. Ngayon, hindi mo tuloy alam kung ano ba to, Mariel? Sarcastic ba to? Or para mo nilagay sa hotspot tong mga to lalo? Tinagot ni Mariel ng aminin natin, mama. Totoo siya talaga. Marites! 80 days na lang before Christmas at ilang araw na lang birthday na PhD. Diba? 1 week to go pala. Kaya ko lang na-realize. Hindi ba lang? Ilan na lang. Diba? Anyway, Lunes sa Lunes mga Marites, live na live po tayo. Kompletong Pop 4 pero bagong chikahan at intrigahan. Bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. At ako ang inyong unbearable professor, Ambet Nabu. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Diba may ganun-ganun tayo? Anong ganon? Parang Ang Confetti? masabog. Confetti? Confetti. Dati pa. ano ba? Matagal na yung may mga Laging ganon. pinapakita yun. ganun ba? May nagpabigay ng kulay? Agad-agad. Oo. Bernadette GS, Ay. Canadian Ay, 5, sorry. waiting from Toronto. Thank you, Bernadette. Thank you, Bernadette. Yes, Benamano. Correct. At nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Diba? Like, share, and subscribe. Sarap. Kaya na ba, ito na Marites, ang isang linggong Chismis! Daniel Padilla's acceptance speech in Korea. May pa-special mention si Kyla Estrada. Una-una, congratulations kay Daniel Padilla kasi nga isa siya sa inawardan o hindi ko masabi yung pinarangalan. Yun na. Pinarangalan? Hindi, lagi ako nabubulol doon. So inawardan o pinarangalan. Sa ating 2025 Seoul Drama Awards na ginanap sa Seoul, Korea. So kasama niya iba pa mga Asian stars. Tapos siya ay nabigyan ng recognition dahil sa Incognito. Actually, nung binasa ko naman yung speech, hindi naman special mention talaga si kasi lahat sila Kyla. minention. Kasi lahat naman minention. Pero alam mo naman mga netizens, hoping, ganyan. Dahil, di ba nabalita na nga na girlfriend daw ni Daniel si Kyla. Binigyan ng meaning kasi daw sa dami-dami ng mga pangalan na binanggit, nilagay doon sa dulo si Kyla. At may end. Parang sinabi niya, thank you to Keme, and Kyla Estrada. Inisa-isa niyo yung mga co-stars niya sa Incognito. Pati yung mga kasama niya sa production, director. At syempre, ang pinakabongga talaga doon yung pagbanggit niya kay Carla Estrada na, Mama, I made it. Yun lang, yung Kyla Estrada nilagyan ng end. Syempre, parang billing yun, di ba, sa pelikula, di ba? Dati, di ba, nung araw, nagiging issue yung pag may end, di ba? And Rita Gomez. Yung mga And ang luma! OMG! Di ba pwedeng Avila? And Junardo, kailangan may end kapag ikaw yung pinakasikat doon sa pelikula. So parang yung mga netizens, doon nila nirelate na parang, in fairness kay Daniel, special, dinulo niya si Kyla at nilagyan niya ng end. Peso ba sa'yo? Sino? Si Kyla. Si Kyla! Pero congratulations. Tsaka syempre, kung happy naman din yung mga fans na boto kay Kyla at kay Daniel. Di bongga naman din. Parang naman silang single. Matino naman babae si Kyla. Tsaka hindi, maganda naman din to para kay Daniel Padilla dahil syempre na-recognize siya ng walang ka-love team. Tapos, Si Kay pa rin ang pinalit.
Ay, gusto ko yun. Correct. Pero talagang- observant din siya. At hindi siya lumayo sa nanay niya. Oo. Kasi K.E. din, Carla Oo. Estrada, tas May Kylie tumatawag Estrada. sa'yo, oh. May tumatawag Wala sa akin, sa'yo. Si Daddy Wawi Rojas. Ay, Ikaw, Daddy, what sabi mo kay Daddy, naka-live tayo Live ngayon. kami, Diba? Daddy. oo. Yun na. Bilis, sagutin mo. Ayun Okay, lang. mamaya na Oh. tayo. Ito mga Marites, Megan Yang nagkaroon ng mixed emotion sa nangyaring aksidente kay Miguel Daes. Page D. Ay, ang cute ng Ang baby cute ng nila. anak, oh. Si Baby Leon. Parang foreigner. Di ba cute, Oo, no? gwapo. Ngayon lang din natitigan mabuti. Alam mong paglaki, gwapo lalo. True. Mm. But anyway, si Baby Leon, ang first baby, of course, na mag-asawang Megan Yang at Michael Daes. So, 4 months na si Baby Leon. Meaning, 4 months na rin nakakapanganak si Megan. So, nakita kami recently dahil siya ang inilons na pinakabagong ambassador ng Sisters Sanitary Napkin and Panty Liners. So, Sorry, hindi na si Kim Chu? hindi na si Kim Chu, si Megan Yang na. Kasi parang it goes na rin dun sa, syempre di ba may mga bagong marketing strategy, bagong ganong campaign. Anyway, parang akma kay Megan ngayon ang kanilang Campaign. advertising campaign. But ayun nga, so nilon siya and who knows, baka pati si Baby Leon o sila mag-asawa dun kasi may iba pang product, mga diapers naman, di ba? Let's see. But sa ngayon, ayun nga, 4 months pa lang si Baby Leon. As we all know, naoperahan si Mikael recently sa Achilles tendon. Achilles tendon. Oo, tama. Basta sa paa. Ayan na nga. Ayan o, So, Achilles tendon. So I asked Megan, sabi ko, yung totoo, ano yung naramdaman mo nung nangyari kay Mikael yan? Kasi syempre, di ba, kumbaga, first 3 months pa lang halos ni baby, tapos kailangan niya ng support, may mag-aalaga. Itong si Mikael, hindi makakalakad, ganyan-ganyan. Ang tagal din pala ng recovery nito. Oo, matagal yan. Parang it will take 1 year para makabalik siya sa normal, parang ganon. But maybe in a few months, pwede na siyang, baka naman, pwede na rin maglakad. Sa mga sports activity, hindi pwede. Yun, parang mga 1 year pa. Inamin naman ni Megan na syempre, nung una, syempre, nag-worry siya. Tapos parang mixed emotion. Nakaramdam din siya ng parang ano ba naman yan? Parang gano'n na bakit ngayon pa, tumabay pa or something. But, syempre, eventually, na ano din niya na, syempre, hindi na makagustuhan ni Mikael yon. So, she also needed to take care of him. At malaking tulong din daw si Mikael sa kanya mga emosyon. Tapos, dumaan din siya doon, sabi niya. Like, may time daw sinasabihan siya ni Mikael, go, parang me time, ganon. So it really helped yung kanilang dynamic. At malaking tulong din, malaking bagay din para kay Megan na ngayon lang sila nagka-baby. Di ba ang tagal na nila magkarelasyon, ang tagal na rin nilang couple. Pero yung time nila na as married couple na-enjoy talaga nila na wala mo ng baby, ganyan. Parang everything, dumating siya sa tamang time. Yan. Correct. So, ang tanong, ready na ba siya if ever na bumalik sa pag-arte, sa mga ganyan? Kung may maganda naman daw talagang material. At definitely, parang feeling ko, gagawin nila yung ginawa nila, like sila Dongyan before. Alam ko, hindi sila nagsasabay na may teleserye, na may show hanggat maaari, may maiiwan na isa sa kanila para sa baby. May taong bahay. Oo, kasi iba talaga. Yun. Actually, natawa nga ako dun sa post ni Megan din at saka ni Mikael kasi di ba may injury nga siyang ganyan. Para sabi niya, sabay silang mag-aaral maglakad nung baby. Yun lang ha. Para Diba? sabay sila uli tama ka mag-aaral. Yun. Pero, matututong maglakad yung baby at the same time siya rin nagre-recover. Ganda. Nakakaalam mo, ang ganda ni Megan lalo ngayon. Nagulat ako. Kasi di ba yung body niya, well, ano na siya, mapayat na, pero not as yung tumakbo Miss siya. World siya. O nag-Miss World siya. Pero alam mo, bagay niya yung body niya at ang nag-glow yung face niya. Sabi ko, alam mo, Halatang happy. Naalala ko na naman yung guest niya sa Malaysia ba yun, ano? Yung buka-buka fek. Kaya na naman yung word na yan. Hindi, di ba? Di ba? Naalala ko lang siya. Grabe tawa niya
ano, Miss World siya. Sa anong bansa ba yun? Malaysia ba yun? Ano, Indonesia ba? Or what? Basta ganun. Indonesia yan. Oo. Wala, Kaya naalala ko lang siya. ako Binanggit naman- kasi niya si Miss World. Naalala ko na Ako naman si din, Megan. kahit ngayon mapanood ko siya ulit, napatawa pa rin ako. Kasi yung reaction niya, tapos hindi niya talaga mapigilan na natatawa siya. May corona pa siya nun. Kasi sabi niya, ako iba sa amin to. Oo. Talaga, Pero, pagkasabi niya, buka-buka, pek-pek. Pero promise, ang iba yung niya, aura niya, iba yung glow niya. Kaya, bongga. Yan. Naalala ko lang ulit si Ah? Megan. Si Megan. Hindi ko salita. Ay, nako. Ha? Ano yun? Sorry? Narinig, umingiti naman. Isalita. Dahil doon sa pagbati doon sa Indonesia. Ano ba? Oh, but anyway, congrats Megan Yang. Ayan ang una niya yatang parang pagharap muli sa di ba? Pag sinabi Megan yun, naalala ko. Sorry. Dahil nga after that, ito na item mo, Angel Laquinos, I like girls. Oo. Prof, Grabe kasi although wala naman tayong nalalaman. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong, na publicly parang nag-come out ba siya or what? Meron bang ganon? Meron akong Sino? Si Angel Aquino. Angel, parang naano ko yan. Kasi sa isang Parang, oo. sa isang panayam sa kanya, Ito lang, naging diretso. inamin niya na sabi niya, I like napanood girls. Tapos in-explain pa niya na na-attract siya sa kapwa niya babae, etc. She Pero, falls in love, sabi pa niya. Oo. Parang, I fall in love. oh, diba? Although matagal nang parang Oo, di ba? Open. Openly Open. sinabi Oo, niyang open. ano. Hindi ko matandaan. Ako rin hindi ko Open matandaan yun. eh. So, yun lang. Pinag-usapan lang. Kasi, Pero first time, parang nagulat pa din kaya sila. parang hindi na masyadong Hindi na yung pag mga ano, tao. kasi yung mga host nagulat din. Sinabi, this is the first time na sinabi mo ito in public. Na sinabi naman niya, Oh, wait, di ba Kasi yun parang yung ang karelasyon niya nga is Mila- the lady director? yeah, doon. Si direct. Tsaka rumampa sila sa red carpet na magkasama Yun. sila. Until now sila pa rin? Hindi ko alam eh. Kasi ang huling alam ko sa kanya, yung band singer na ano eh. Lalaki yun eh. Oo nga. Tagal na yun. Kaya nga. May pumalit Ay, pa ito. na... Na babae. Oo, yata. Tapos ang hindi ako sure kung sila pa ni Direct M. Yeah, malamang kasi nasa Batang Quiapo. Ayan, Isa ayan siya sa kasi mga ang tanong. director doon. Actually nga. Oh. Something people don't know about you. Oh, yun. Tapos ang tagal niya nga nakasagot eh. Tapos sabi niya, I like girls. Gawa siya. Tapos parang Alam ko, open naman talaga nasa siya. stand siya. Hindi ko matandaan eh. Wala akong matandaan na... Pero kung open, di maganda. Okay lang. Diba? Kaya lang, di ba, ang ganda-ganda. Yes, yun nga. Ganun Ano talaga. yung bongga? Galing, di ba? Magaling. Galing na actress. Eh. Galing na actress. Magaling na actor, oo. Ang galing- Alam mo, girl crush ko yun Ako eh. rin. Ako rin. Di ba yung buto-butong pangahan niya? Pwede, kung hindi siya maaga nag-asawa, pwede yung sumali. Dati kasi di ba, dapat single eh. Pwede siya sumali sa Miss Universe eh. Or ibang beauty Philippines pageant. pang beauty pageant. Ang dami may Anyway. girl crush sa kanya talaga. Ako. Ako Ako, naman mabait kasi pa yan. talaga niya, napaka-natural nung ganda. So Correct. anyway, yun na nga, kinunek lang dun sa kanyang pagpopromote ng, kasi congresswoman na siya dun sa Batang Quiapo, tapos pinagsasaluhan talaga siya nung Dante Rivero at saka yung role na ang asawa niya supposedly si Albert Martinez. Tapos ang dami nga rin nagpumupuna sa kanila ni Jay Cuenca kasi mag-ina yung role nila doon. Sabi, magkamukha na sila talaga kasi parang Kasi parpangahan. yung mga panga-panga. Tsaka buto-buto. Gano, buto-buto. May nag-message sa akin, sila pa raw. Ayan si Alan yan eh. Sila pa rin. Hindi, iba. Hindi. Parang So sila pa nga. Kasi Sila nandun pa. pa. Kasi, oo. Ang ganda ng role dun Tsaka sa recent lang yung pag-red Ang tagal carpet na rin eh. nila ha. After nung kaibigan Pero kaya alam natin. niyo kung sino yung unang karelasyon ni Oo, Direct M. si Ai Ai. Oo. Okay. Oo, of course. Okay. Oo. Ah, Na-witness pa namin meron yan. pang isa. Ah. Meron pa. Kaklase ko yan si Emma, no? Hindi, meron pa isa na taga, din. Ano rin. ABS. Nauna kay merong sumunod. Hindi, nauna kay A. Yun na. Yan na. Talaga pinag-break natin lahat. After Ay, pero Angel mabait siya Aquino. si Direct M. Oo naman. naman. I love her. Oo, mabait Ito, yun. Alden Richards. Di nakatiis, sinopla si Saldico. I love Yes, her. Mr. Fu. Eto na nga. Di ba alam niyo naman si Alden, hindi naman, parang Hindi siya in the- ganong openly. in the past, parang hindi naman siya masyadong makuda pagdating sa politics, ganyan. Pero eto, meron siyang IG story ito. Kasi meron lumabas na item, yung amount na Billion. sinasabing kinuha o in-insert ni Saldico sa Bulacan. Tapos naka-explain din doon kung para maubos mo ang 1 billion o 1 billion in a year, you need to spend 2.8 million pesos per day. Wow. Para maubos mo ang 35 billion, kasi yun yung nakalagay doon sa amount,
in a year, you need to spend, paulit-ulit 98 million pesos per day. Ang hirap na problema niya. So Sa ilang taon, sa isang taon. So yun yung in-IG story niya, yung binasa ko, tapos may picture ni Saldico, tapos yung amount. Tapos may caption. Nakalagay doon sa baba na si Alden na nagsulat. May araw ka rin. Parang title ng movie, So syempre parang, sabi ko nga, parang, well, noong una, akala ko baka naman lang fake news, hindi legit. Pero medyo nung inano ko, mukhang siya talaga. Although hindi ko naabutan yung mismong pag-IG story niya. Pero dito lang natin nakikita na talagang pati si Alden na tahimik noon, dahil dyan sa flood control issue, naiirita na rin, naiinis na, nagagalit actually. Kasi kung ganun-ganun lang na may araw ka rin. To confirm. Siyempre, hindi ko kasi nabasa o hindi ko nakita yung post niya na yan. So, siyempre tayo sure, baka mamaya fake news. So, talagang minessage ko siya, sinend ko yan. Sabi ko, yung mismo ganyang Sabi ko, then, legit ba to? Ikaw ang nag-post. Sabi niya. Talaga? Tinanong ko siya. Mabilis sagot niya, yes, tita. Tapos sabi ko, Ate. tita talaga tawag sa akin yan. Tinawag ka na naman na tita. Hindi na meron akong pakalang ate o tita tawag nila. Wag lang lola, no? But anyway, sabi ko, syempre may palitan pa kami after that na hindi ko na pwedeng i-chika. Pero ang nakita ko talagang, alam mo yon, isa si Alden, kasi hindi lang naman si Alden napakarami talaga celebrities, halos lahat yata. Kung talagang ikaw ay Pinoy na may malasakit sa bansa mo, magagalit ka talaga sa mga tulad nitong si Saldico. Diretsuhan na. May sinabi talaga siya, kumbaga, ramdam ko yung Gina na siya. So totoo, kung baga sabi ko galit siya. Sa pagkaka-message siya, galit din siya talaga. Nag-share na kami ng galit. Charot. But anyway, yun. Dagdag na galit na lang din dyan kasi nakaka-dismaya na kasi nag-resign na si Senator Ping Lacson bilang chair nung Blue Ribbon Committee na nag-investigate. Tapos temporarily pinastop ni Senate President Tito Soto dahil wala na daw ng mga lumalabas na mga ebidensya, chuchu-chuchu. Tapos kanina sa Congress naman, si House Speaker, bagong House Speaker Bogie D, sinasabi na niya na pati daw yung mga tauhan at mga ordinaryong empleyado sa Kongreso ay parang nahihiya na sobrang ng mababang pagtingin at may mga panawagan ng stop election, etc. Na wala na. Sana napunta yung mga pinaglalaban ng mga tao kasi parang ano na ginagawa natin? Tinigil nyo na to. May mga ganito na. Chuchu-chuchu. Magtatawag na ng mga celebrities natin at mga influencers natin ng ganyan. Kasi parang sa wala mapupunta itong lahat ng pag-iingay. Di ba sabi nga natin, para ikaw ata nagbanggit na aabot ng December. Tignan mo na, hindi umaabot. Hindi pa umaabot ng December. Sabi mo hanggang December lang yan. Kasi wala na. Tinigil na Senado yung pag-iimbestiga. Nag-resign na si Senator Ping Lacson, na? Kaya doon na uungkat, sino ba talaga ang mga pinoprotektahan nito mga to na supposedly namumuno ng ganyan? Correct. At tapos natatiming pa, may mga ganitong kalamidad na parang doon na naman napupunta yung atensyon. Pero ako naman umaasa ako na may mangyayari man lang. Sana. Lalo na yung mga katulad nila. Ala na pala yung mga iba pang Di ba? Kasi sobra ang kapal ng mukha. Tama naman, but the thing is, walang nangyayari. Pero sana nga, umasa tayo Tinigil. Pagkatapos ko, wala lang nag-aano, Diyos me. Patuloy na magwawala ang taong bayan pag walang nangyari dito. Dapat lang. Ng tawa sa open. Ganda. Nag-sorry agad kay MTRCB Chairwoman Lala Soto. Page yan itong sorry niya. Yes. Ano ba? Alam nyo, may kaugnayan din ito kaya ako natatawa. Doon sa pinagbabanggit kanina pa. Sa open na fact binanggit ni Megan sa Indonesia. Pero to, kasi, kailan ba ito nangyari? Not sure kung Saturday or Friday. Sa segment ng It's Showtime na Laro Pick. So, Friday nga yata kasi Teachers Day yon. So, ang mga contestant ito, mga teachers. So, itong teacher, in-emote yung pag binabaha sila, pumapasok daw siya na blank, ayun. Shorts. So, syempre, maagap naman si Vice Ganda agad na, oh my God,
parang, Ma'am Lala, Chairwoman Lala, sorry po, pagpaumanhin po, na, ganyan, nabigla lang po, ano. Naku, bawal yan, yung ano mo, na sinabi mo. Teacher pa man din na nagsabi. Ganon. Nag-sorry din tong teacher. Sabi niya, ay sorry po, maikling short. Sabi niya ganon. So, kasi yung ganyan. So, alam mo talaga, sorry si Vice, sa MTRCB, kay Chairwoman Lala, at sa iba pa, sa mga board members siguro. At sa mga nanonood, yes. Kasi, kumbaga, nagbigay din siya, excuse me po kung may kumakain ngayon. So, alam mo, so pati bakit mo nag-excuse me sa mga kumakain? Lunch time baka alam mo na. May kumakain ng gano'n. Bakit kailangan Naku, tawa ng tawa. Ayaw ng mga taga-Indonesia. Para kumpleto report, tinignan ko ng reaction si Chairwoman Lala. Sabi ko, Chair, anong reaction mo sa pagsusorry agad ni Vice sa It's Showtime dahil sa word na, kaya siyempre sinabi ko dito. Oo. Na sinabi ng isang teacher. Sabi niya, sabi naman ni Chairwoman Lala, na-appreciate ko naman. Firstly kasi, Vice was immediately apologetic and contestant naman ang nagkamali. They corrected naman right away. So when their business unit head informed us or informed me, I understood. Apology accepted. Alam mo, nakita ko lang dito na maganda rin. Parang, pwedeng eye-opener sa lahat. Di ba alam natin parang 2023 ba yun na nagka-issue si Vice dahil sa icing, sa cake, kay Ayon. Na naging dahilan din ng Hindi ba? Suspende. Tama, ng It's Ilang Showtime. araw din yun, no? Hindi. Linggo rin. Linggo rin. Yeah. So, siyempre medyo magulo nun. Ang laking issue din nung time na yon. Then afterward, nagkaayos naman, nagkaintindihan. Tapos ngayon nga, knowing Vice, di ba, na alam natin kung ano yan, lalaroin ni Vice. Pero maagap na nag-sorry. Ibig sabihin, at the end of the day, kung talaga nakukuha din talaga sa maayos na usap, may na pinanggalingan na pwede talagang masuspinde, pwede talagang, pwede talaga masuspinde or ano. Pero kung maagap din naman na hihingi ng apology o own up to it, na pag-uusapan. Di ba yun yung ibig sabihin talaga natuto na rin si Navas. Exactly. Actually, they have learned their lesson. Kasi para wag na lumaki. Kasi para naman sa panig ng MTRCB, hindi na sila magpatawag pa ng mga committee hearing, mga ganyan-ganyan. Di ba yun nga yung sinasabi nun na minsan naman talaga, nakukuha naman talaga sa maagap. Kaya maagap siya, nagsalita agad siya. Sa Itbulaga may ganun din eh. May mga nangyayari na alala mo siya na may contestant din na biglang agad din sila nagmumura or what, agad-agad din silang Tama kasi naman hindi mo naman talaga makokontrol kasi hindi naman host yung kausap. Yes. Kumbaga sumasagot ordinaryo. Normal sa kanya yun. Normal pero nga naman, teacher talaga. Tapos national TV pa. Meron pa isa mas mas malala pa yung si singer, yung kumakanta daw siya sa abroad. Tapos iba yung nasabi niya. Sabi niya. Oh my God! Okay. Sa Showtime din? Showtime din. Anong ginawa nila? Din, right away? Kumaksa. Si Chang Ami yun tsaka si Vice. Nasa Reels. Tapos, kumakanta. Kinorek naman ni ate. Tapos nag-apologize. Kasi ang sasabihin niya, kumakanta po ako. So parang na-mix na naman na. Pero kumakanta talaga. Singer talaga siya abroad. Tawa na naman yung mga boss kasi nakarinig naman sila ng often. Sabi niya, tapos bilang, kumakanta po ako. Gumanon yung babae. Tapos lahat ganun na lang. Talaga eh. At least, natututo yung mga ganon. But it all started with open. Perfect. Kumakanta tapos nasabi mo, ganon? Parang, ganon sabi niya, kasabayan tawan-tawa ko. Parang at the back of your mind, yun na nasa... Lalo pa. Balita na tayo dito, kay Aiko Melendez. Klinarong walang third party ang breakup. Prof? Yes, kasi pagkatapos kang pumutok last week na. Last week. Na may mga nagpapadala nga sa atin at may official statement siya sa isang another post na sinabi niya na talagang wala
Walang third party, walang whatsoever. Pero, may pero daw talaga. Alam mo naman ng mga netizen, na daling mag 1 plus 1 plus 1. Hindi daw, kung walang third party, malamang daw issue sa politika siguro daw yan. Dahil hindi mo naman daw pwede sabihin na fall out of love kasi sa hinabahaba nga naman ng panahon o ilang taon silang nagmahalan. Baka nga daw yun ang pinanggagalingang issue. Although syempre hindi na mag-explain, hindi na mag-expound na may kinalaman ba yung stand siguro ng kanyang ex na ngayon na boyfriend pagdating sa mga politika or what. Dahil si Aiko rin naman nasa politika rin. Yun lang. Baka nga daw ganun. Pero klaro, walang third party. Hindi tao. Hindi tao. Hayop? Lugar? Political differences. Political differences. Kasi kung fall out of love, hindi Political daw eh. differences? Oo, You should know. Magkaibaan ba sila? Hindi ko alam. Di baka nga, sabi nga nung netizen, kasi ayaw nilang maniwalang fall out of love eh. Parang pareho naman sila ng political... Tsaka ano? Ako rin hindi ko alam. Bahala sa buhay. Ito mga Marites. Nadine Lustre. Ayaw pang maging nanay. Gusto mo na ba, Fu? Ay, nako. Sexy ni Nadine, Iniisip ko no? nga, nabalita na ba dati si Nadine na nabuntis? Malamang. Oo. Di ba? Parang Kay ilang James. beses na. Kay At James saka talagang din. sinasagot niya. Na ilang beses na. Pero eto, tinanong siya may interview siya sa ABS-CBN. Tapos, syempre, marrying age na. Tapos, pwede na maging nanay, ganyan. Tapos, sinabi niya talaga na at this point, hindi pa talaga niya kaya yung responsibilidad ng pagiging nanay. Nakafocus siya doon sa kanyang career, sa business. Tapos, di ba nabalita din na hiwalay na sila ng boyfriend? Pero sinabi niya, and this guy... Hindi nga, kaya ito, Foreigner, this guy. diba? Si Christoph. Na meron silang business together. Barrio, whatever. So, Anyway. may business sila together na nandun sila nakafocus at saludo siya sa mga nanay kasi isang bagay yun na hindi pa raw siya ready na... Ba't naman natanong sa kanya yan? Kasi marrying age na. So, alam mo ganun na. ba? So, tinanong bakit si siya. Tsaka parang wala na maitanong. Charo! Pero sexy niya dyan, no? Oo. Sexy naman talaga. Sexy naman. Ganda ng Yung kulay, boyfriend no? ni Nadine, alam ko sinabi ko lang to sa inyo eh. Oh. Yung boyfriend ni Nadine at saka yung mother ng dalawang anak ni Juan Mig Bondoc, si Valerie Vario, at saka si Christopher Vario, Christoph. magkapatid. So, may ano pala. So, Sila ay half friends. French. Ganon. so ano ni Juan Mig si Nadine kapag nagkatuluyan? Kaso wala na eh. Wala na si Juan Mig at si Val. Matagal na. I think, matagal na. At hindi naman yata... Kasi mahirap sagutin kung magano nga ba talaga. And I think hindi naman married si Juan Mig at saka si Val. Sige. Ibang Val yung kilala ko. Si Val? Na walang malay? Oo, si Lagi Val. na lang si Val. Ito mga Marites, ang Itbulaga, nasa Australia, katatapos lang show nila. Yes. Sumakses ang Itbulaga sa Sydney, Australia at nag-donate sa Cebu quake victim. Kanina nakabalik na sila, di ba? Live na sila. Hindi sila live kanina. Hindi ba? Manood ko kanina. Yun, ano yun kultura. Parang piyestang team dyan eh. Kaya, pero may ticket selling din. 25 Australian dollars yata yan. Diba? Ano ba yung pinsan mo, Rose? Wala. Kaya nga, gusto nga manood ng best friend ko from Melbourne. Pero yung tinuluyan nila... Ayun, inanap po si Miles andun pala. Yung tinuluyan nila, nag-host sa kanila in a way na bahay. Sa walang ano. Kaibigan ng best friend ko. Yan At po, least masaya, oo. Hindi na siya nakaabot yata. Open, ano lang siya, hindi siya closed na dome. Oo, parang piyestang effect niyan eh. Pero meron din pa ticket na $25 Australian dollars. Pero dinonate din nila sa sa quake victims. Yung nakita natin yun yung kompletong casting ng Dabber Cats na pumunta. Halos lahat yata sila nandun. Si Tito Soto lang yata wala. Usually pag ganyan mga Pinoy community ang ganyan talaga yung setup eh. Open air. Pati sa mga pag may party sila, minsan, yung mga children's party o doon lang sa park or Sa garden, ganyan. So, ang dami Of ngayon. Eden. Di ba? Ang daming pa Eden. mga mga shows sa abroad. Actually, ang ASAP, ngayong October 3rd week, meron sila doon sa Canada naman. Kailan kaya ang Marites? Yun ang tagal na natin manifest yan. Pwede ba From Japan. Ghost to Marites Manifest.
Pwede bang Marites goes to Japan? Ganyan. Ito. Wala. Totoo ba? Oh, here. Okay mga Marites, ang susunod na chika ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi ninyo yung pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve kayo dito. Ugbo 24/7! 24/7 talaga ha. Rosa Rosal at Michael De Mesa, biktima ng death hoax. At PAMAS, naglabas ng apology tungkol sa death ni Rosa Rosal. Nakakaloka din yun. Yan Nung makita ko yun. Butik na nga ako mag-comment dun din eh. Na condolences or what. Kasi PAMAS ang naglabas na una. Di ba, nag-apology sa mix-up ang kanilang rason. Ano nangyari kasi nga ito yan, no? Di ba? Galit na galit naman si anak niya, si Tony Rose. At saka yung apo niya na si William Theo. Yun, dahil nga doon sa may pinangalan ng tao na siya raw nagkakalat ng namatay na yung nanay niya. Hindi ko na magitin yung pangalan. Pero sa post niya, may binangit siyang pangalan. Pero siyempre, alam naman niya kung Kumbaga patay. parang siya yan. Parang inaano siya. Talagang inaano yung... Ayan ang pangalan, no? Ayan nga, impostor. Kumbaga, parang ninanakaw yung niya, identity. Fake identity niya, oo. Hihingi ng tulong, i-report na yung babaeng yan at balak niya mag-demand. Dapat. Bagay, Nakakaloka. siguro nakukuha niya ay for the views, for the engagement. Daming ganon. Tanong ko sana, ano nakukuha niya kung i-report niya yung... di ba inuunahan pa, di ba? Ayun na nga. Actually, eto naman, kung totoong may mga namamayapa, di ba nag-uunahan naman talaga? Marami pero naman. namayapa talaga. Pero eto, hindi pa Pinalala na naman ako. Eto nga, hindi pa. Hindi ito ang unang beses. Ilang beses na Maraming yata na nire-report nila na pumanaw na si Miss Rosa Rosal. Actually, kanina may lumabas na video siya na nakahiga tapos inaano siya ni William. Ay, it still looks good, Nagpakilala. Ako si Rosa Rosal, 90-something years old. Tapos Merry Christmas. Bumati na siya ng Merry Christmas. Siyempre malulungkot dyan si Boss Francisco dahil kaibigan niya yan. Si Rosa Rosal. Talaga? Oo, kaibigan niya yan. Ever since The world began. Nung ano pa niya, di ba, ano ba yung show niya? Kapwa ko mahal. Hindi, si Shelito Shelito Mahal del Mundo. Del Mundo ba yun? Hindi naman si Butch yung nagaganon, di ba? Shelito Mahal del Mundo. Yung kapwa ko mahal ko si Shelito. Pero yung show niya... Hindi, sa Channel 4. Oo, yung mga sa dugo-dugo. Yun na. Red Cross. Yung Para sa sponsored yung na Red Cross. Kapwa ko mahal ko nga yan. Hindi. Basta Kapwa ko mahal ko is GMA. Anyway... basta isa sa pinakamagagandang actress natin nung araw at isa sa mga mahuhusay nating veteranang actress. Kasi di ba naging siya? Red Cross. Red Cross siya? Ambassador. Red Cross. Ambassador, parang ganon. At ang tagal nun ha, kung ilang taon din yun ha. Pero ang nakakaloka din, yung fama. Oo. Ito naman, although naman sila, naghumingi ng paumanhin, nag-issue ng sorry dahil nga, parang hindi ko din. Nagawa na yung Pero famas naman, dapat isa din to. Kailangan din bang magmauna? Hindi kasi siguro nadali sila ng fake news kasi nga baka akala nila yung nag-announce si Tony Rose. Kasi di ba sabi niya gumagamit ng kahit pa dapat verify. You really have to confirm. Diba? Tsaka wag mo pangunahan. Yung pamilya. Pero anyway, eto na sinabi ni Paolo Bustamante yung show ni Miss Rosa Rosal. Paulo? Damayan. Hindi kapwa ko mahal. Iba. Pero tama tayo sa kapwa ko mahal ko. Si Shelito. Damayan sa PTV4. Ang Damayan ay sa Channel 4. Damayan. Ang hirap mag-memorya ng mga lumang shows. Ito nga yung nagbibigay ng mga hindi. Sa Red Cross nga. Public Tapos, service. Pero ang pinaka niya, dugo. Nagdo-donate, Pag may kailangan na dugo sa ospital, ganyan. Damayan. Galing-galing. Thank you. Galing ni Paulo. Parnes. At ito naman si Michael De Mesa. Yan, isa rin. Biktima na nag-post sa kanyang Instagram story na ginawa niya na lambiro na ito parang from di ba? Yung fake news. Tapos nagunta sa parang nandito ako ngayon sa taas ba or something. Atake sa puso sa edad na 65. Talaga may detalye, atake sa puso, di ba?
Post, sabi niya, Grabe, posting oh. this from heaven. Oh, I'm yun. not the only one. Grabe na ang fake news ngayon. Help me report it. Bongga, di ba? Posting this from heaven. At nakita yung picture niya na kasama yung wife niya, tsaka kaibigan si Jet Pangan, tsaka isa pang kaibigan. Yes, my Ay, God. nako. Nakikita ko lang yan a week ago. Pero di ba sa kulturang party. Sa kulturang Pinoy pag sinasabing ganyan, lalong humahaba daw yung buhay. Di ba nung araw sila Mang Dolphy? Si Dolphy paulit-ulit, ilang beses na pinatayan. Ang haba ng buhay ni Mang Dolphy. Oh. Eddie Garcia, di ba may Eddie mga ganun Garcia. din, pero ang haba rin ng buhay. Ganun talaga. Buhay Ikaw na ba buhay. gusto mo mabalitang pumanaw na? Basta maganda yung photo ko. Grabe, yun talaga yung concern. Nako, kukuha kayo sa IG ko. Huwag yung masyadong paniniwalaan yung mga malabas na balita. Social media, maging maingat po tayo mga Marites. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Yes, mga kamarites, nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag niyong kalilimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Nakakatawa si Paolo Bustamante. Kasi daw nung 1975, Trivia. Paulo, Oh. 1 year old pa lang ako niya. ang original na kapwa kong mahal ko ay si Rosa Rosal at si Orly Mercado. Ayun. Noong 1975. 1975, tama ka rin naman pala. Kasi wala pa ako noong 1975. Ay, siya naman mas nauna talaga. So bakit Understandable. pumayag? Pero yung longest niyang public service na show, yun Damayan. Tapos nakuha Saan nila. niya kasama si Boots? Wala, kaibigan. Personal. Kaibigan lang talaga. Sa Red Cross. Usulat pa niya, usulat niya parati yan talagang. Oh, hindi, actually, oo. Lagi siya may pa-tribute kay Miss Rosa Rosal pag sa mga column niya. Tsaka magaling talaga siyang actress. Oo. Hello mga kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe, kaya naman subscribe na mga kamarites! Mag-join na Elmo Magalona at Vito kinagiliwan ng netizens ang naging performance sa birthday ni Francis M. Yes. Leslie. Yes, ayun nga. Yan Kailan yung ba nag-birthday si picture. Francis M? 2 days, 3 days ago? Parang Binati sa ni Vic Soto sa... Saturday ba? Saturday yata. Saturday nga Yeah, siguro. tama. So, ano daw to, nag-post din si Vito ay anak ng isa sa mga, of course, si Vito ay apo na ni Francis M. Dahil si Vito ay anak ni Sab Magalona. Okay. Nakapatid ni Elmo. Nakapatid ni Elmo, of course. So, si Elmo, mayroon siyang gig. Si Elmo to. Yeah, si Elmo yan. Tapos may banda kasi si Elmo, yes. Pero Alam pogi niyo, pa rin. Bago ko to nakita, di pa ako natatandaan yun na nabanggit ko dito, nung na-interview ko ang freestyle. Si Tap Susara ang nakapagbanggit na parang nakasama o napanood niya at iyan ang gusto niya makakollab si Elmo. Galing na galing siya kay Elmo. Sabi niya parang kumbaga parang nabuhay si Francis M. May ganon. So ako naman talaga kasi ang tagal na nating walang balita kay Elmo Halo tapos yung pala diyan siya nakafocus ngayon. So nagigig siya siguro sa mga iba't ibang mga bar or like this one sa 19 East. Saan ba 19 East? Paranaque or sa may Paranaque? 19 East. Paranaque. Oh, yun. Nag-show kami doon. Tapos nanood sila Sab. At hindi talaga yan hindi yan planado. Hindi yan surprise nakaprograma. kumbaga. Biglang tinawag yata ni Elmo si Vito. At nakijam ng kantang, of course, ang sa pinakasikat na kanta ni Francis M. ang Kaleidoscope World. Yan. The world, Oo, hindi lang kaleidoscope. So, ayan. Tapos ayan ang caption ng post ni Sab. Sabi niya to, celebrate my dad's birthday yesterday. So, I think Saturday nga to. We went to the vinyl record launch party of his album, Freeman. Ang Freeman po, sa mga hindi nakakaalam, ay parang
fourth or third or basta na album ni Francis M. 30 years ago na nga daw yun. Oh, tama. 1995 nung ni-launch. So anyway, it came out, tama, 30 years ago, and it's so surreal to watch the baby on the album cover. Ang Baby sa album cover. yung cover nung Freeman nung time na yon, si Elmo. Okay. Perform our dad's song together with original band. Hardware Syndrome. And his youngest grandchild. Ilang taon na ba itong si Vito? Ay, Hindi binanggit, base sa itsura, makapiling ko mga 4, 5. 3, mga ganon, or 4. Wala pa tong 5 siguro. I know Papa is so happy and I'm over the moon that my mom got to witness this. I pointed to at Pia Magalona watching Elmo with so much pride, and I told Jim, that's me, because my heart was also exploding as I watched Vito on stage. Alam mo, binasa ko yung mga comment nito dun sa iba-ibang nakita ko mga posting or news site. Karamihan ng mga comment, parang, oh my God, akala ko si Francis M. Oh my God. Tapos parang inaano nila na yung boses daw ni Elmo. Parang boses ni Francis M. Wapo naman talaga si Elmo. So, kung yan pala kung may ganyan, nako Elmo, karirin mo na. Oo. Karirin mo na yan, push. Diba? Baka dyan ka. At kasi, aminin natin, marami pa rin talaga ang humahanga, nakakamiss sa isang Francis M. Yes, diba? Saka yung lahi talaga nila, kumbaga yung pedigree no, ng mga gwapo at ano. Nakakatuwa yung bagets. So kahit ako si Sab yan, mapaproud ka talaga. Younger nga na kapatid niya, si Arkin, di ba? Magaling din yun. Di ba yung last movie nila na magkasama? Although matagal nang na-shoot yun. Oo nga, no? Si Arkin. Yung pelikula ni Kuya Dick, tama ako? Ayan, nandun sila. Yan. Congratulations. And belated happy birthday. Para tuloy na intriga. Ay, parang gusto mo tuloy mapanood isa sa mga gig niya. Okay, ito mga Marites. Your face sounds familiar. Mixed reactions and reception, Prof. Yes, nagkaroon nga yan ng mixed reactions. Gawa familiar ng... sa'yo? Familiar naman. Sa pagbabalik nila sa TV na hino-host ngayon. Actually, pinupuri naman yung mga host, lalo na si Vong Navarro na ang galing daw magdala ng show. Pero, syempre, nagbabalik dyan sina... mga huradong si Sharon Cuneta na bungis-ngis pa rin at si Gary Valenciano na sinasabi ng netizen, ano ba yan? Katatapos mo lang sa Idol Kids Philippines, andiyan ka naman na parang wala na daw bang ibang uupo. May mga ganong reaction na syempre although iba naman to, ibang klase show, but the thing is wala na daw bang iba? Yun ang tanong. Tapos si Ogie Alcacid, tatlo silang umuupo doon. Plus, ang mga mentors dyan, si Clarice de Guzman at saka si Nyoy Volante. Si Nyoy, dating contestant din at saka si Clarice. Si Nyoy naman yung pumalit kay Jed Madela na iniintriga din ng mga iba na bakit daw pinalitan as mentor. Ay, ang galing-galing daw ni Jed. May mga ganon. Plus, yung mga bagong contestants dyan. Kasi ikaw talaga, andyan dyan sila. Tumatawa si John! Sino itong dalawa? Parang mga lalaki singer, di ko alam. Contestant yan. Hindi nila mga celebrity ngayon. May celebrity. Malay ko kasi, baka si Jarlo yan, si Jarlo or si hindi naman si Pepe Herrera. Pepe Herrera ba yan? Kasi mga contestants ito, si Akira Morishita, Alexa Ilacad, si Dia Mate, yung beauty queen, si Harlo Base, si Jason D, na tuwan-tuwa ginaya si Eric Santos last time. Tapos yung Jamil, sina JM De La Serna at saka si Mariel Montellano, si Pepe Herrera at saka si Rufa May Quinto. Na kumakanta pala si Rufa May. Kasi labanan din ng mga boses yan. Ano ba? May album si Rufa May, no? Buba. Talaga? Ano ba? Nag-hit yun. O kasi labanan din ng mga kanta yan bukod sa yung mukha ka talaga nung ginagaya mong icon na singer. Hindi, pero kasi yung iba talaga parang nagmamaskara, di ba? Kasi para talaga maging prosthetics sila, may mga ganon. So, maskara talaga. Dapat makeup lang. Prosthetics nga, mga ano. Kaya pero lang, si Jason D, wala. Kasi pero yung boses niya talagang Eric kasi Santos. Nga, good friends sila ni Eric. Umapir si Eric nung tapos ginaya talaga niya. Pero dapat your face nga. Your face sound. So kaya nga nagkaroon ng mixed reactions. Tapos, syempre, isa rin sa mga pinuna doon, si Sharon. Although gandang-ganda, marami nagaganda kay Sharon kasi payat. Payat nga. Kaya lang nandun pa rin daw yung pagiging bungis-ngis. Hindi mo tuloy malaman. Hindi mo tuloy malaman, ano ba, lahat ba ng kontesa gusto niyang panalunin? Kasi lahat pinupuri na wala daw talaga sinasabing. But anyway, kaya po yun mixed. But the thing is,
Sa mga nanonood at naaaliw dyan, go lang. Yun lang. Sabihin ko, hindi ko napapanood. Pero si yan. Grabe ka Jason naman. D, kaya niya yung boses ni Eric Eric Santos. Paano ba yung boses na yan? Ako, hindi ko Pati kaya. yung pagtawa ni Eric Santos. Oy, Hindi ko pero rin cute alam si eh. Jason D. Nakita ko siya, di ba, doon sa FDCP? Nanalo siya sa Hindi doon nag-perform siya sa FDCP. Cute siya. Produkto din siya ng The Voice. Just May asawa na si Jason din. Hindi ko alam. Wala pa. May asawa na ba? Hindi ko alam. Wala. Meron ba? Jason D. So, Mariel Padilla on point ang humor sa bagong silang na anak ni Senator Camille Villar, PhD. Anong on point ang humor? Bakit? Wait lang. Ano? Ay, nakita ko, ito, ayaw nyo? Yung tinatanong natin kanina, sabi ni Imelda Suarez, habi ni Sunshine Dizon, Madam Rose kanina. Yung sa Yun yung St. tinutukoy Luke's. niya na, Sabihin nyo diretso. Yan, ganon. Pero hindi naman yung doktor Parang magkasabay. Ewan ko, bahala ka, hindi ko Balita mo na maintindihan. itong on point. On Okay, point. go. On point ka Ay, na. oo nga pala ako yan. So, hindi, nag-post kasi si Mariel Padilla. Ito yung picture kasama niya si Senator Camille Villar. Dahil si Senator ay nanganak na. Okay, baby girl. At sabi niya parang kailan lang, nag-baby shower sila ngayon, nag-gave birth na. Sabi niya, congratulations at Camille Villar and Erwin. Erwin, ano nga to? Tulfo. Hindi. And we know. Yan. Just last month, we were celebrating your baby shower and now little Claudia is here already. The most adorable baby ever. Tapos sabi niya, yes people, isinilang na po ang tunay na sangre, ang tagapagmana ng brilyante ng lupa. Alam mo, ang dami talaga natawa sa comment. Ang dami, ang witty mo, perfect ang caption mo, perfect ang description mo dahil although siyempre may mga nagsabi, baka naman po yung prime water, madam. Talagang gigil na gigil ang mga utaw sa prime water. Kasi pwede rin kasing tagapagmana ng brilyante ng tubig. Pero hindi kasi yun legit. Hindi yun natural. Hindi, pero nakakatawa lang dyan kasi joke niya. Nagbumirang sa kanila. Tama ba yung ginamit nating term, Alam mo, nagbumirang? hindi mo tuloy alam kung knowing Mariel, close talaga siya sa mga yan. Ngayon, hindi mo tuloy alam kung ano ba to, Mariel? Sarcastic ba to? Or para mo nilagay Hindi, sa nagkamali siya. hotspot tong mga to lalo? Sabi nung isa, Mama, this is the funniest. Tawang-tawa ako. Sinagot ni Mariel ng aminin natin, Mama. Totoo siya talaga. Ginamit niya, tigapagmana, hindi tigapagmana. Tagapagmana dapat. Ng lupa, alam mo naman. Brilyante ng lupa. May ano pa siya. At Tapos, least, hindi si Brilyante Mendoza. si Abic Amarillo, di ba? Connected Abic. siya sa, sabi niya, sunog ang buzzers, sabi. Tinagot ni Mariel na, di ba ma'am, Abic, totoo naman, ipinanganak na. Kaloka. Parang double Meaning. na, nagpatawa ka, pero Lucrecia din. Parang taklesa ang dating na Grabe pa nga dyan. kasi kumbaga, diba? talaga naman parang pag meron pa bang hindi pag-aari ng bili? Grabe pa Pero nga. bongga din sana. Grabe pa dahil nga, di ba? Yun yung maglolo, di ba? Parang ayan na po yung maglolo. Tapos bilang susunod na ng mga apo nila, yung tubig, makukumpleto nila yan tubig, lupa, apoy, hangin. Ano ang apoy? Gumagawa ng mga Bombero. Gumagawa na uling. Hindi, pwedeng baka may mga oil refinery sila. Mining. Diba? Mining talaga. Ay, yung hangin. Hindi malayo mining kasi nakukuha nila Sa sa dalawa. dalawa. Bago pa tuyuan ang Ay, mga nako. siguraduhin mo ng walang kayamanan. Kaloka yan. Talaga nakagawa na tayo ng Yamasita, Okay. Ito, PBA's 50th celebration ng Showbiz, Sports, and Politics, Prof. Masaya yan kahapon. Panood ko Pero niya prior to kahapon. that, nagkaroon ng parang program sa Ang saya niya, punong-puno yung area. For the first time, ngayon nakita natin, puno na naman yung... For the first Sorry sa term na ginamit ko. Na parang for the first time again, nakita kong punong-puno yung So, arena. saan mo napapanood ng PBA ngayon? Iba-iba, pero mas marami silang out of town. Lalo na sa Montalban, Rizal. Hindi na siya napapalabas sa TV? Napapalaba, syempre sa TV5. TV5, sa mga ibang substations nila. RPTV. Oo, kaya ngayon lang kasi 50 years. O, di ba? Umabot na ng 50 years ang PBA. Pinarangalan syempre yung 50 greatest players. Ilan dyan sa mga nagpakita, si Mon Fernandez, Alvin
Alvin Patrimonio, Benji Paras, Al Solis, Jojo Lastimosa, Ronnie Magsanok, at marami pang iba. O, di ba? Tapos ang mga performers from Martin Rivera, Gary Valenciano, nag-host yan itong si Randy Santiago, plus dalawang beauty queen. Ang nakilala ko lang beauty queen, yung Manalo, si Chelsea, at saka si Atisa. Ramirez. Si Sue Ramirez ang nag-ano din. Tao yan, si Pido Orencio ng UST. At yung mga hilera na mga ganyan. Si Sue, nandiyan pala. Ano sila? Mga siguro? Mga muses. Oo, di ba? So ang saya-saya lang nung event. Nag-perform din si Bamboo. Si Kay Tapos Brosas. si Kay Brosas, si Maha Salvador nagsayaw. At marami pang siyempre mga artista ng TV5. Yung sa ano ba yun? Media Quest or ano. Kasi sa TV5 yan pa pala. At saka sila may ano din. Talaga pinangalo. Malay ko lang. Malay mo nang dito. Wala ba doon? Hindi ko rin nakita. Kasi nakita ko yung mga TV5, di ba siya ang star ng TV5? Ito yung ting. Ay, yung pinag-uusapan yung sunog na. Siya naman ang brilyante. Tagapagmana ng brilyante ng kuryente. Ay, grabe kayo. May tubig yun. May tubig din pala. Tubig din. Meron Mamili siya. telepono. Hangin, wala ba? Pwede na sa telepono. Telepono na lang. Libre, ha? Brilyante ng telepono. Grabe ka. So anyway, Internet. congratulations po sa mga bumubuo ng PBN. Nakita ko rin yung mga OGs na mga commissioners, mga board of directors at lahat. So ang saya Ng lang. internet. Ng home wifi. Lupa. Lupa pa sa pag-segue. Nakakuha na ng unang panalo niya si Bag as new coach ng Ginebra, si L.A. Tenorio na inimbita daw yata sina Daniel at saka sina yung mga dati niyang tropa, sina Zanjo Marudo, yung kasama doon. kasama doon. Kaya lang, dahil nga sa scandal or what, baka minabuting muna papir. Meron mga ganun, mikot na kwentuhan kahapon. Talaga. Tapos, team manager doon sa Ginebra, si Jason Webb, na butihing may bahay naman ni Mylene Dizon. Diba? Buting may bahay Buting ka may ba? bahay. Ay, may asawa. Ay, ano ba? Partner, Husband. partner. Yun. Basta mag-asawa sila ngayon. Partner, hindi sila kasali. Yun na. Basta. Hindi magkapakasal si Maylin. Favorite niya yung Japanese restaurant ni Dati, ni Jason. Meron pa. Yeah. Sabihin mo nga. Ayoko na nga lang sabihin yung sige na nga, baka kung saan pa mapunta. Ayan na. Mga Marites. Busog ba kayo mga Marites? Yan po isang linggo. Chismis!